na-discuss natin yesterday. Okay, so we have electromagnetic fields, no? So finally, okay, nasa electromagnetic waves na tayo. And again, if we have static, electric, and magnetic fields, so that is, yung electric field is produced by a static electric charge or steady current. There would be no generation, okay, of induced electric or magnetic fields. So yung static electric charge is hindi siya magi-induce ng magnetic field, no? And then yung magnetic field induced by steady current, hindi siya magi-induce ng electric field. Okay, but if they are time varying, so that is for fields that don't vary with time, can be ayun, so they can be studied independently, no, if they don't vary with time. But if the fields vary with time, they will produce one another, no. So according to Faraday's law, which states that a changing magnetic field produces an induced electric field, no. And yung Ampere's law, sabi naman niya, yung changing electric field produces an induced magnetic field. So in summary, so when either an electric or magnetic field is changing with time, so a field of the other kind is induced in adjacent regions of space. So this leads to the possibility of electromagnetic disturbance. So if they are both changing, so mapoproduce nila yung isa't isa. So makaka-create yun, no, ng electromagnetic disturbance, no, na tinatawag na natin na electromagnetic wave or electromagnetic radiation. So yung electromagnetic wave is a disturbance consisting of time varying electric and magnetic fields, no, that can propagate through space from one region to another, so even when there is no matter in the intervening region. So kahit sa vacuum, pwede mag-travel yung electromagnetic wave. Pero again, pwede din siya mag-travel sa mga medium, no? Pero magkakaroon ng effect yun doon sa speed ng electromagnetic wave. Okay? And then nung 1865, pinrove ni Maxwell that an electromagnetic disturbance should propagate in free space, vacuum or empty space, at the speed of light. Hence, light is an electromagnetic wave. So yan yung pinaka naging contribution ni James Clerk Maxwell, no? So and then naka-encapsulate yan doon sa tinatawag natin na Maxwell's equations. So again, yung Maxwell's equations, even though tinatawag silang Maxwell's equations, are do not really came from Maxwell. Hindi talaga sa kanya originally nanggaling yung mga equations na yon. Okay, but ang ginawa lang niya is kinolect niya yon, pinagsama-sama niya, synthesize niya, pinag-aralan niya, minodify niya yung isa, which is Ampere's law, and then finally until na-discover niya yung existence ng electromagnetic waves. And yung conclusion na yung light is indeed an electromagnetic wave. No? So yun yung pinaka-naging contribution niya, no? And itong electromagnetic waves na nag-exist is pwede mo siyang i-lista, no, in a spectrum. So spectrum siya, no? So there's a spectrum of electromagnetic waves, no, which encompasses electromagnetic waves of all frequencies and wavelengths. No, so yung speed ng electromagnetic waves, which is equal to the speed of light, which we derive later on, is equal to wavelength times frequency. Okay, so ang ini-imply lang ito is that yung speed ng electromagnetic waves sa vacuum ay fixed. Hindi dapat yan magbago, no? And as a consequence, yung long wavelengths na electromagnetic waves is meron siyang mababang frequency. And then yung merong short wavelength na electromagnetic wave is meron siyang high frequency. So that's the consequence, no? Yung trade-off, kumbaga. Okay, to keep the velocity, the speed of electromagnetic waves constant. Okay, and exactly, yung C is equal to 299,792,458 meters per second. Oh, yan. Dapat guess, no?
So it contains, well, hindi naman siguro, pero maganda, no? At least kasi very exacto eh. It contains no error. Mm. Oh, yan na talaga siya. And marami na nag-measure ng speed of light, no? And so far, ito yung accurate na value niya. Okay, so ano pa ba? Siguro pag tinignan natin tong electromagnetic spectrum, itong electromagnetic spectrum, halimbawa, no, ano ba yung, pag may nagtanong sa'yo, ano ba yung wavelength or frequency ng microwave? So, walang exact na sagot doon. Kasi spectrum siya. Okay, walang ano doon, walang exact na sagot doon because it is a spectrum, no? And so may certain range, no, kung saan naglalay yung microwave, no? And ganoon din yung iba. Kagaya ng ultraviolet, X-ray, or gamma rays, or even more, no? Itong visible light. Okay, so, and also, yung light is impossible talaga tayo makaproduce ng mga tinatawag na, dito ko na nailagay. So, impossible na makapag-produce talaga tayo ng mga tinatawag na monochromatic light. Monochromatic light. Kapag sinabi mong monochromatic lights, yes, oo, single color lang yan. So, ibig sabihin, isang wavelength or isang frequency lang. So, single color. Light, no? So, single colored light. So, mga monochromatic light. So, ibig sabihin, ang sinasabi lang natin dito is that, uh, so absolutely, um, a monochromatic light, so monochromatic light uh, with only, with only a single wavelength is unattainable. So, impossible na makapag-achieve tayo, no, ng absolute na monochromatic light, no? Attainable, idealization. So, ideal yan, no? So, impossible talaga yan. So, ibig sabihin, nakikita. Okay, nawala yung screen. Okay, so mahirap tayo makapag-achieve, no, ng ganitong idealization na exactly yung napoproduce natin is exactly 550 nanometers, for example. Siguro ang mas accurate dito is ang sinasabi talaga natin dito is around, no, 550 nanometers. Okay, so around 550 nanometers, yan talaga yan. Okay? So siguro ang pinaka monochromatic na example natin. So an example of a nearly monochromatic light. Siguro kung tatanungin mo, ano yung pinakamalapit na monochromatic na na-produce natin? So nearly monochromatic light is ang pinaka best example niya or pinakamalapit sa pagiging monochromatic is laser. Okay, laser, no? Laser. Yan siya, no? Yan ay pinakamalapit. Pero even though hindi siya exactly monochromatic. Okay, pero malapit lang siya sa pagiging monochromatic. Okay? So yan na yung best natin na mapoproduce. Okay. So anyway, um,
And yung part lang ng electromagnetic wave na makikita natin is yung visible light. Okay, ito lang yung makikita natin. That can be directly detected. Directly detected through sense of sight. Yan lang, no? Pero yung iba hindi na. Okay, mga microwave X-ray, hindi na natin makikita yan. Ang makikita lang natin is yung visible light. And then ito sila, no? Okay, so yung meron tayong violet, blue, green, yellow, orange, and red. Okay, may mga kanya-kanya silang range. No? So yung violet is nagre-range siya 380 to 450 nanometers. Ito naman is 450 to 495 nanometers. Yung isa naman is 495 to 570 nanometers. And yung isa naman is 570 to 590 nanometers. So we have 590 to 620 nanometers. And lastly, we have 620 to 750 nanometers. So ito yung range nila. Okay, yung mga wavelengths ng ating visible light. So kung mapapansin mo is ang pinakamababa is ito yung shortest wavelength, no? Yung violet. Okay? Shortest wavelength. So ibig sabihin ng shortest wavelength is yan yung may highest frequency sa visible light, tama ba? Highest frequency siya. Okay? Tapos yung red is longest wavelength. Okay, but lowest frequency. Okay? So yan sila, no? Yung listahan ng mga visible light natin. Okay, so far meron ka bang question? Okay, so yun lang naman, no, sa electromagnetic field. And palaging matatandaan na nangyayari itong inverse proportionality between wavelength and frequency because light or the speed of electromagnetic waves must be constant. It must be constant. Yan yung isa sa talagang contribution, no, ni Maxwell. Okay, na-predict niya yung speed of electromagnetic waves to be constant and yung exact value niya. Okay, so sige. So punta na tayo sa simple plain electromagnetic waves. Plain, no? Paano nga ba natin ma-define ng isang plane wave? So ang isang plane wave is that yung wave front ng wave na yon are evenly spaced, no, sa isang plane. Okay? So evenly spaced or even sila, no, dito sa plane, no. And anong tawag dito? Or hmm, ano pa kaya ibang word dito? Okay, so yun nga, uniform siya over the plane, no? So uniform over the plane. Okay, yung wave, no? Okay, so yun yung tinatawag na plane wave. And yung electromagnetic waves can be a plane wave, no? So plane electromagnetic waves. But hindi natin concern ngayon kung paano mag-produce ng isang plane wave, no? Ang concern natin is what if we have a plane wave? Ito muna yung concern natin. Okay, so what if we have a plane wave? So a plane electromagnetic wave at any instant, the fields are uniform over any plane, perpendicular to the direction of motion. Okay, so kung mapapansin mo, lahat ito ay perpendicular sa velocity. Tama ba? Lahat yan ay perpendicular sa velocity. Okay? So perpendicular sila. Kaya nga, yung electromagnetic wave
is a transverse wave. Or yung, in particular, yung plane electromagnetic waves is a transverse wave. Okay? So an electromagnetic wave or plane electromagnetic wave, to be exact, is a transverse wave to satisfy the first and second Maxwell's equations. So ipapakita natin mamaya paano niya na satisfy okay yung Maxwell's equations. And to produce an electromagnetic wave, the charges must be um, accelerating. Okay? So dapat may accelerating ka. At ang example ng accelerating charge that is producing an electromagnetic wave is, for example, yung charge sa loob ng antenna. Okay, so nagba-back and forth yun, no? Nag-exhibit yun ng simple harmonic motion. And as a result, yung charge na yun na simple harmonic motion produces an electromagnetic wave. Okay, yun yung pinoproduce mo, no? And ayan, so one way to produce electromagnetic waves is by making charges oscillate in simple harmonic motion. Okay. So ito yung illustration natin ng isang plane electromagnetic wave. Okay, and kung mapapansin natin dito, the electric and magnetic fields are uniform behind the advancing wave front, which is itong plane na to, and zero in front of it. So pag hindi niya pa nararating yung space na yun, zero yung E at saka yung B doon. Kasi hindi niya pa nararating, di ba? Hindi pa nadi-disturb yung space na yun. So ibig sabihin, zero pa siya sa front. Pero behind, hindi siya zero. Okay, gets ba? So in front of the wavefront or in front of the plane, zero siya. Pero behind, non-zero na siya. On the plane and behind, okay, so non-zero na yung E, yung electric at saka yung magnetic fields. Okay. So siguro para mas ma-illustrate pa natin, okay, so let's copy the same figure. Okay, so let's copy the figure. Sana may shirt na. May shirt na. Wala pa. Sige, sige. So ito, so drawing natin. Okay. So ito na yung plane electromagnetic wave, no? So advancing sila papunta sa positive x-axis. Tama ba? Okay? Advancing sila papunta sa positive x-axis. Now, paano mag-work out yung Gauss's law? Okay? So, sige. Okay. Sige. So, i-extend natin yung box. Remove ko na to. Basta dito siya nagmo-move. Papunta sa positive x-axis. Okay, so sige. Now, so ito yung mga electromagnetic waves and gawa tayo ng box. Okay, na Gaussian surface. Okay, gawa tayo ng box na Gaussian surface. Okay, ng box. Box na Gaussian surface. Rectangular, no? Any rectangular mas maganda. Okay, so gala tayo. Okay, this one. Okay, accurate. Okay, so this is the y-axis. Okay. And then one. Okay. Okay, nice. So yan yung tawag dito, yung rectangular Gaussian surface, no? Rectangular Gaussian surface. Okay? So yan na, yung rectangular Gaussian surface natin. So kung mapapansin mo, ito is nasa back talaga siya nito.
So kung mapapansin mo, if ito yung wavefront, okay, binura ko yung wavefront eh. Pero ito yung wavefront. Yung kanina, ito. Ito yung wavefront. Sige, gawin ko na lang na blue. Gagawin ko na lang na, I don't know, pink. Ito. Okay, ito yung wavefront. Yung kanina. Hindi yan part ng Gaussian surface, ha? Yan yung wavefront, no? Wavefront. Okay? So that is the wavefront. Nakikita mo ba? Na-appreciate mo ba? Okay? So ito yung wavefront. Okay? Gets ba? Okay? So wavefront. So that is the wavefront. Hindi yan part na, not part of the Gaussian surface. So not the Gaussian surface itself. Not part of the Gaussian surface. Nasa loob siya ng Gaussian surface. Okay? So not part of the Gaussian surface. Surface itself. Okay? So, kung mapapansin mo, meron bang E at saka magnet, 'di ba? Sa likod, non-zero yung electric tsaka yung magnetic field, tama? Sa likod ng wavefront. Sa harap ng wavefront, ano nga ba yung electric tsaka magnetic fields? Ano nga ba sila? Ano nga ba yung electric and magnetic fields sa harap ng wavefront? Hindi. Sige, konti pa. Okay, so in front of the wavefront, ang E at saka magnetic field dito, zero, di ba? Right? In front of the wavefront. In front of the wavefront. Okay, so in front of the wavefront. So zero siya. Pero behind, non-zero siya. Okay, so non-zero sila behind. E is non-zero. D is also non-zero. Behind. On or behind. The wavefront. Okay, so on or behind the wavefront. So non-zero siya. Okay, ngayon para ma-satisfy yung Gauss's law, okay, ma-satisfy yung Gauss's law, sulat natin, E so Gauss's law says, so Gauss's law says that E dot dA equal to Q enclosed over epsilon naught, right? Ngayon, yung Gaussian surface, meron ba siyang ine-enclose na charge? Meron ba? Meron ba siya ine-enclose na charge? Wala, di ba? So ibig sabihin, in this case, Q enclosed is zero. Right? Ibig sabihin, E dot dA must be zero. Right? So ibig sabihin, ang sinasabi lang nito is that the total electric flux. Yes, di ba? Total electric flux through the Gaussian surface must be zero, di ba?
However, paano siya magiging zero? Kung mapapansin mo, yung electric tsaka magnetic field nag-e-exist sa loob. Tama ba? Nag-e-exist siya inside. Oo, meron talaga, right? May fields talaga. However, according to Gauss's law must not be violated. Okay? Kailangan daw mag-zero yung total flux. Paano mangyayari yan? Paano mangyayari kaya na ang flux is magiging, ang total ay zero? Sige nga, try to argue. So dapat, kung ano yung pumapasok na electric field, yun din yung lumalabas. Dapat nagka-cancel. 'Di ba? So dapat nag so dapat nagka-cancel siya. So ibig sabihin, ang sinasabi lang nito is that, so since electric field exists inside, hindi naman, no? Inside the Gaussian set. Changing yan kasi time varying yan. However, exists inside the Gaussian surface, okay, for the flux, for the electric flux, to become zero, the electric field must cancel. So, paano magka-cancel? So, that is the amount of electric field, okay, coming in must be equal. Saan? Saan ba? Ako ma'am, hindi ako magsasubmit eh. Oo. Sa ano naman, 2029. Oo. So, must be equal to the amount of electric field going out, di ba? Ganyan dapat, no? So, going out. So, ibig sabihin, yung total na pumasok, yun din yung total na lalabas. Tama ba? Hindi, time varying siya. Pero ang oo, so dapat yung amount of electric field. So ibig sabihin, yung lahat ng pumasok dito sa ilalim ng Gaussian surface, yun din yung amount na lalabas sa taas. Oo. So in that way, magka-cancel yung flux, tama ba? Okay? Sir, paano naman dito sa ano, no? Paano naman dito sa gilid? Top and bottom lang 'yon. Paano dito sa gilid? Dito at saka dito sa likod. Wala namang electric field diyan. Wala namang electric field diyan, tama ba? Kasi ano ano lang ba yung direction ng electric field? Anong direction lang niya? Ano yung direction ng electric field? X, Y, or Z? Yes, nasa Y lang siya. Wala tayong component sa Z at wala rin tayong component sa X. Right? Ibig sabihin, to be more detailed, ang meron lang tayo, di ba, ang buong vector niyan ay EX I hat plus EY J hat plus E sub Z K hat. Tama ba? Okay? However, EX is equal to E sub Z equal to 0. Tama ba? Yung E sub Y lang yung non-zero. Right? Yan lang yung component niya. Ayan, puro pataas lang yan. So, ibig sabihin, ito lang siya. Ito lang siya. EY, J hat lang siya. So, this implies na yung phi, yung electric field sa Y, okay, yung amount of flux sa dito, okay,
dapat maging careful tayo doon sa ano. Okay, so yung electric flux, di ba, equals sa, so ganito siya, uh, electric field dot uh, dA1, okay, kumbaga parang surface 1, okay? Ilan bang phases to? Ilang mukha to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 phases tong rectangle na to, tama ba? Ay, tama, rectangle, no? Rectangular prism. So, di ba ano to? Itong box na to, 6 phases to, tama ba? Okay, 6 yan. So, 6 din to. So, E dot dA 2 plus E dot dA3. I-add mo lahat yan. Plus E dot dA4. Okay? Plus E dot dA5. Yan. To detailed na talaga to. Plus E dot dA6. I-add mo yung flux sa lahat. Tama ba? Okay, 6 phases yan. No? Ngayon, yung A1, sa ano yan? So E dot, sabihin natin, ito yung top. Tapos ito yung bottom. Okay? Tapos ito naman is, meron ka ng top and bottom, front and back, no? Di ba? Front and back. Tapos meron kang left tsaka right. Okay? So ito yung mga directions nila. So sa top, ang direction niyan is positive Y. So, ibig sabihin meron kang A1, tapos siguro para hindi ka malito, Y hat. Okay, ibig sabihin sa positive Y direction. Tama ba? Okay, positive Y direction. Pati electric field, substitute mo na yun. Okay, lagay mo electric field. EY, itong J hat ay ano din yan. EY, Y hat. Okay, so Y hat. Lagay mo lang siya. Y hat. Okay, plus, so EY, Y hat. Lagay mo lang. Dot, A sub 2. Okay. Ay, ano pala, wag palang DA. Hindi mo na kailangan gawing differential pala. Ito na lang. Dito na lang natin mapoprove na may something tayo makukuha dito. Okay, so this one. Ito yung guide natin. Kung ano yung direction. Okay. Tapos, pangalawa, meron kang A sub 2, tapos negative Y hat. Bottom di ba? Ibig sabihin, dapat sa baba, no? So, negative Y hat. Right? Okay? So, ito yung top at saka bottom, no? So, plus, ito naman yung front and back, no? So, dito ka na siya ilagay sa baba. So, yung front, ito. Tapos yung back dito, ito. Okay, nabivisualize mo ba? So, ibig sabihin, nasa Z direction, no? So, yung front is EY, Y hat. Ganun pa rin yung electric field, no? Tapos, A sub 3, Z hat. Okay? Plus, EY, Y hat, dot, negative A3, ay A4, no? A4, tapos Z hat. Kasi sa likod naman siya. Okay? So, plus, left and right. So, ito yung left. Ito dito. Ito yung right nandito. Gets mo ba? Okay? So, ibig sabihin, nasa X direction naman siya. Ilagay mo. Meron kang EY, Y hat, dot, A5, X hat, positive X, plus
E sub y hat, dot, negative naman, no? So, a sub 6, tapos x hat. Okay? O, yan na sila. Ngayon, pag tinignan mong mabuti, y hat dot y hat, at saka ito lang yung hindi magbabanish. Tama ba? This will not vanish. Will not vanish. Right? Kasi pag dinot product mo yung unit vector sa sarili niya, anong sagot doon? Y hat dot y hat. Ang sagot dyan ay 1. Okay? Ah, kasi parallel sila. Oo, parallel kasi sila. Yes. Ngayon, ito, y hat dot z hat, anong sagot dito sa pangatlo? Y hat dot z hat, anong sagot? Ah, per, yes, perpendicular sila. So 0, wala na to. So y dot hat dot z hat, 0 din to. Y hat dot x hat, anong sagot? Ano yung y hat dot x hat? Perpendicular din yan, di ba? O ibig sabihin yan ay, anong sagot? 0 din. Di ba? O y hat dot x hat, 0 din to. Ano natira? Meron tayong, ito, y hat dot y hat, 1 na yan, di ba? So meron kang ey a1 minus, no? Negative, di ba? Minus ey a2. Ngayon, yung area doon sa top at saka bottom, yung area na to, tapos yung area na to, parehas ba yan? Ito yung A1, tapos ito yung A2. Hindi, yung isa 'di ba pataas A1, no? Isa pababa A2. Parehas ba yung area nito, itong nasa taas, tsaka yung area na nasa baba ng rectangle? Pareho ba? Equal ba yan? Yes, yung direction. Oo, magkaiba lang. Ay, oo nga pala. Ay, oo, hindi lang siya eksakto. Oo. Same yan dapat. Yes, the same yan. Na hindi lang accurate yung drawing. Pero 'di ba same yan? So ibig sabihin, A1 equals to A2 equals to A. Same yan. Hindi ilagay mo. AY, EYA minus EYA. O anong sagot? Anong sagot dyan? E sub YA minus E sub YA. Anong sagot? Okay, zero. O di ba? Na-prove natin. Wala pa. Pwede pa magpasa, ma'am. Sige, sige. Pasa na. Sige, sige, sige. Ihabol ko. Bukas pwede. Okay, sige, sige. Bukas na lang. So ito, phi sub A is equal to 0. Di ba? Magka-cancel siya. Tama ba? Ibig sabihin, that would require you na yung electric field dapat lumalabas siya dito sa taas. Tama ba? Tapos pumapasok siya dito sa baba. Tama ba? So that would only mean na in order for Gauss's law to be satisfied, okay? So in order for Gauss's law to be satisfied, paano siya masasatisfied? Kung yung total flux ay 0, tama ba? So in order for the Gauss's law to be satisfied, the electric field must only have one direction. Tama ba? In our case, anong direction lang siya? Y direction lang.
Gets ba? Okay? Hindi siya pwedeng magkaroon ng Z direction, hindi rin siya pwedeng magkaroon ng X direction. Tama ba? Ibig sabihin, impossible siyang maging ganito. Sa Y, sa X, tapos sa Z. Hindi ito mangyayari, ha? Hindi pwede ito. Hindi pwede ito. Okay? Pag nangyari ito, hindi naman satisfy yung Gauss's law. Gets ba? Okay? Kasi hindi na siya magka-cancel sa X. Kasi remember, bakit hindi siya magka-cancel sa X? Kasi magka-cancel siya sa EY, magka-cancel din siya sa E sub Z. Magka-cancel siya sa Y direction, magka-cancel din siya sa Z direction. Pero hindi siya magka-cancel sa X direction. Why? Kasi in front of the wavefront, walang electric and magnetic field, di ba? Pero behind, meron. So ibig sabihin yung left, pati yung right, hindi sila magka-cancel. Gauss's law will be violated. Okay, nakuha ba? Okay, so yun. No? So ibig sabihin, that would force us to conclude na dapat yung electric field must only have one direction. So in this case, it's Y direction. Okay, so may tanong ba so far? Ano yan? Okay, sige. So isa lang siya, di ba? Isang direction lang. Okay, another one. Another one. Second, okay na. Satisfied na yung Gauss's law, no? Provided na isa lang yung direction ng electric field, which is Y direction. Okay? Doon mo lang siya masasatisfy. So for second Maxwell's equation, okay? Ano yung sinasabi niyo? D? Ito, palaging zero to, di ba? Palaging zero yan. Okay? Palaging zero yan. And paano siya magiging zero? So ano yung sinasabi niyo? So, yung sinasabi lang nito is the total magnetic flux through the Gaussian surface must vanish. Okay? Must be zero. Okay? Pero again, babalik ulit tayo dun sa una nating sinabi, no, na merong magnetic field sa loob ng Gaussian surface, right? Meron. Hindi siya zero inside, right? Merong magnetic field. Pero paano magbabanish yung magnetic flux? Paano? Ano yung sagot natin kanina sa electric flux? Paano magbabanish yung magnetic flux? Anong sagot? Sige nga. Ano yung una nating sagot? Yes. Hindi. Ano yung una nating sagot? May magnetic field sa loob ng Gaussian surface. Pero paano magbabanish yung magnetic flux? Yes, exactly. So paano siya magbabanish? Okay, malapit na. So dapat yung amount of magnetic field going out uh, uh, yes. So palabas siya sa front, papasok siya sa behind, right? Okay, so ibig sabihin yung amount of magnetic field going out, okay, so to satisfy this, so the amount of magnetic field going out must be equal to the amount, di ba? Amount
of magnetic field field um, going in. Tama ba? Okay, so ibig sabihin kung dalawa yung pumasok, dalawa din yung lalabas, tama? Gano'n siya, 'no? So dapat equal sila. And saan ba siya pumapasok? Yung electric field, pumapasok siya sa bottom, ta's lumalabas siya sa top, 'no? Pero yung magnetic field, lumalabas siya sa front, ta's pumapasok siya dun sa behind. Okay, gets ba? Okay, so yun. And same argument, okay, kapag ginawa mo 'to, pi sa B. So again, ano yan, 'di ba? 6, 'no? So B dot, A1, gano'n din, 'no? B dot A2 plus B dot A3, gano'n din, 'no? I-a-add mo yan lahat. B dot A4 plus B dot A5 plus B dot A6. Okay? So ito yung amount of magnetic field, sa gano'n din, 'no? Susundin natin 'to. So top, bottom, okay, tapos meron tayong front ta's behind. Front, ayun, behind naman 'to. May front ta's behind, tapos meron din tayong left tapos right, okay? Left tapos right. Baliktarin na lang natin. Ito na lang yung right, ito yung left. Right tapos left, okay? Ngayon titignan mo muna kung ano yung component ng magnetic field, 'no? So the component is meron kang Bx, x hat, ganyan na lang para madaling makita, 'no? By, y hat plus B sub z, z hat, okay? Ang ginawa lang natin dito is yung I hat pinalitan ko lang ng X hat, gano'n din naman 'yun. Tapos yung J hat, Y hat. Tapos yung K hat, gagawin kong Z hat, okey? So tandaan mo na 'yun. Ngayon kung mapapansin mo, ano lang yung component ng magnetic field? Sige nga, base sa figure. Ano yung component ng magnetic field? Base sa figure. Okay, Z lang. Yes, exactly, Z lang siya, 'di ba? Ibig sabihin wala siyang X, right? Wala din siyang Y. Ibig sabihin, 0 'to, kasi wala naman siyang component diyan. So that means, sulat na rin natin dito, yung Bx niya at yung By component niya equal sa 0. Yung B sub Z lang yung non-zero. So lagay mo siya B sub Z, Z hat. O yan na, pwede mo na siyang ilagay diyan, 'no? Pi sub B equals to, ito na palitan mo na lang, 'no? B sub Z, Z hat dot o yung A1, ano yung A1? Ang top tsaka bottom, 'no? So ibig sabihin meron kang A1 y hat, 'di ba? Plus P sub Z, Z hat, okay, dot P sub negative kasi pababa, bottom, 'di ba? A2 y hat, 'no? Pababa naman siya. Okay, plus B sub Z, Z hat, dot, okay, next, A3, o meron kang front. O ano yung front? Positive Z hat, 'di ba? Plus B sub Z, Z hat, dot, negative naman sa likod, behind, no? A4 Z hat plus B sub Z, Z hat ulit, okay? Dot A5, tapos sa ano siya, sa right, no? Sa right, positive X hat. Okay, plus B sub Z, Z hat, okay? Dot negative, no? Left, no? Palikod, okay? A6
X hat naman. Okay? So, ganun ulit. Ano ka ng dot product. Z hat dot Y hat. Anong sagot? Anong sagot dito sa una? Okay. So, 0, 0. Ito 0 din to, no? O, 0 din. Ibig sabihin, yes. So, ito lang hindi magbabanish. Oo. Tignan mo mabuti. So, phi sub B equals to, so work out mo na yan, BZ. So, tandaan natin na yung Z hat, that Z hat is also 1. Okay? Yung magkakaroon ka ng BZ A3 minus BZ A4. So, tignan mo yung sa Z, no? Dito sa Z, yung front at saka yung likod, same ba ng area yan? Yung front at saka likod ng rectangle? Yes, same sila. Kasi nga rectangular prism yan, di ba? So A3 equals to A4 equals to A. Ilagay mo. I sub B equals to B sub ZA minus B sub ZA. Which is, anong sagot? 0, right? Okay, 0 siya. So that only means na in order for this to be satisfied, okay, in order for that to be satisfied, okay, dapat ganun din. Ang direction ng magnetic field dapat sa isang direction lang. Tama ba? So in this case, nasa Z direction lang siya. So isulat natin. So in order for the magnetic field, so in order for the second Max's equation, equation to be satisfied, the magnetic field must only have one direction, okay? One direction ang dapat siya. So in this case, Z direction. Okay, kagaya sa electric field. Okay? So one direction lang dapat siya. Hindi ka pwedeng makakita ng magnetic field na merong Z, merong Y, tsaka merong X component. Okay, malinaw ba? So, hindi pwedeng mangyari ito. Okay? Hindi pwedeng mangyari yan. Because again, B sub X will not cancel. O yung flux sa negative at saka positive X direction is hindi magka-cancel kasi nga yung electric and magnetic field sa harap ng wavefront is 0. Tapos behind non-zero. So hindi magka-cancel yan. Okay? So yan. Sige. So kung mapapansin mo is 4. So thus, anong conclusion nito? So we can conclude, okay, based so based on the first two Maxwell's equations that for them to be satisfied, the plane electromagnetic wave must be transverse. Okay, malinaw ba? So it must be transverse. So gets ba? Kasi dapat wala silang direction. So that is
the electric and magnetic field magnetic fields, okay, must not have a direction. Okay, direction along the direction, or must not have a component rather, no? Component must not have a component in the direction of the motion. Okay, so ibig sabihin, that is, they must be perpendicular to the direction of motion. Okay, gets ba? So, kung bakit sila perpendicular? Direction of motion. Kasi saan ba yung direction ng motion? Sa x, di ba? So sa x yung direction ng motion. Dito. Dito papunta yung motion, di ba? Okay. So kung mapapansin mo, sa direction ng motion, wala silang component pareho. Okay? So wala silang parehong component sa direction ng motion. Okay? And nag imply lang yan na kung wala silang component sa direction ng motion, therefore, plane electromagnetic waves is a transverse wave. Kasi remember, ang transverse wave is defined as yung oscillation is perpendicular to the direction of motion or direction of wave propagation. At yun yung nangyari dito. Yun yung na-conclude natin from the first two Maxwell's equation na dapat wala silang direction sa direction ng motion or wala silang component sa direction ng motion. Okay, so ibig sabihin, yung plane electromagnetic waves are transverse waves. Okay, so malinaw ba? So yun. Yun lang yung way para masatisfy yung unang dalawa. This must be transverse. Okay, so far may tanong ka? Questions ka? Questions or clarifications? Okay, sige. So punta tayo sa okay. So syempre, hindi lang naman first and second Maxwell's equation kayong kailangan masatisfy, no? So tingnan natin yung Faraday's law. Tingnan natin no, kung paano niyo masasatisfy yung Faraday's law. Okay, so let's draw again no, itong plane electromagnetic waves. Okay, so drawing ulit natin to. And paano niya ba isa-satisfy yung Faraday's law? So dito, tanggalin na natin Gaussian surface. No? Hindi na to Gauss's law. Hindi naman natin. Hindi ako na tinanggal. Dito pala yan. Okay. So, sige. Maglagay tayo ng several plane. No? So, maglagay tayo ng several plane. Okay. So, copyahin natin to. Maglagay tayo ng several plane. So, dito. They must be closer together. Hmm. Kaya,
Okay. So several of these. No? Yeah. Okay. Nice. So another one. Oh, okay. Mag-drawing tayo ng several. Pero hindi yan lahat wavefronts ha. Baka, baka isipin mo wavefront lahat yan. Oh, hindi. Hindi yan wavefront lahat. So ang wavefront lang is ito. Yung nasa pinakaunahan. No? Okay. So yan na. So sabihin natin nagpo-propagate sila in that way. And ito yung electric and magnetic field. Okay, ito sila. Okay, so meron tayo electric field. Okay, electric field sa bawat plane, no? Sa bawat plane. Okay? So mga electric field lahat yan. And also we have several magnetic fields. Bawat plane. Okay, yan. Sa bawat plane. Okay. And another one, magnetic field no? Sa bawat plane. Okay. So gets mo ba yung figure? No? So sa bawat plane. Okay, now mag-drawing tayo ng Amperian loop. Hindi Amperian loop, loop lang. Hindi mo siya Amperian loop. Okay, so mag-drawing tayo ng loop. And tago muna natin ito. Sabihin natin dito siya nakalagay. Dito. Para hindi siya nakakasagabal. Okay. So X, Y, and Z dito. Ito siya ilagay. Okay, para hindi nakakalito. Okay? Yan, ganyan siya. Okay. Okay, so mag-drawing tayo ng ng ordinary surface or loop. Loop. Okay. So ito yung point G. Tawagin natin itong point G. Ito naman ay H. Ito naman ay point F. Tapos ito naman ay point E. Okay, so yan yung contour, kumbaga, ano? Contour. Kasi close integral yung gagawin natin. Okay, itong part na itong part na to, highlight ko para hindi ko malito.
Okay, ito, yung kinulayan ko nito, yung part na yan ay in front, no? Yan ay in front. Yan ay in front of the wavefront. Ano ibig sabihin yan? Ano nga bang meron sa in front of the wavefront? O ibig sabihin, walang electric and magnetic field sa part na yan. Oo, oo, oo. Ang meron lang, ito. Ito lang. Ito lang yung meron. Ito, tapos ito. Okay, so gets ba? Yan lang yung meron. No? So naglalaya outside, no, of the or beyond the wavefront. Okay, and ngayon, using Faraday's law, so meron kang E dot dl equal to negative d phi sub d over dt. So nakakakita tayo ng two terms dito. Isa meron tayong left term at saka yung right term. So unahin muna natin yung left term. So the left term. So unahin muna natin yung left term. So sa left term, you have E dot dl equals to, so di ba, ah, ah, ilan yung path nung rectangle na yun? Ilan yung path niyan? How many paths? Ilan yung path nung rectangle? Meron kang GF, FE, EH, at saka HG, di ba? So ibig sabihin, apat, no? Ibig sabihin, meron kang um, E to F, di ba? Tapos E dot dl. Yan, ganyan siya. No? Mag-evaluate tayo ng first integral ulit. Plus, from F to G. Okay? Tapos, ano ba? Okay, so mag-integrate tayo counterclockwise. Okay, counterclockwise tayo mag-integrate. So pag ganyan yung path natin. Okay, ganyan, ganyan magiging. Kasi sa mga contour integral, kailangan i-specify mo, no? Ano yung path na gusto mo. O pwede mo naman baliktarin yun. Okay lang naman din yun. Makukuha mo yung same answer. So F to G, E dot dl ulit. Okay? Plus, G to H, E dot dl. And lastly, you have H to E. Tapos E dot dl. Okay? So, tingnan mo mabuti. Meron bang electric field sa E to F dito? Meron ba? Mm. Di ba wala? Kasi in front of the wavefront siya. Right? Di ba wala? Kasi yung E to F is in front of the wavefront. Right? So, ano ibig sabihin yan? Electric and magnetic fields are both zero dyan. Di ba? So, kung zero sila dyan, wala na tong una. Wala to. Okay, so bale, ito yung matitira. Itong tatlong to. Okay, yun yung matitira, no? Yung tatlo na yan. No, yan na lang yung matitira. Okay? Tapos, tingnan mo ulit yung direction ng ng electric field, no? Direction ng electric field is positive y direction. 'Di ba? Remember, yun yung kanina, 'di ba?
So meron kang EY, Y hat. Right? Okay, meron kang EY, Y hat. So pwede mo na i-substitute yan. So meron kang F to G. So EY, Y hat, dot. So ano yung unang DL? Di ba F to G? Ibig sabihin, ito yun. Ito yun. Di ba? Yan yun. Okay, and then, sabihin natin yung length nito is A. Sabihin natin yung length nito is A. Yung length nito, sabihin natin A, no? Itong path mo. Okay, yung length ng path mo is A. Okay? So A siya. So now, kung mapapansin mo, yung magkakaroon ka ngayon ng, so ano yung DL na yan? DL. So ibig sabihin, ito, ito yung DL, yung maliit, no? Yan yung DL. Which is ito yun. Ito yung DL. This is DL. Okay, gets mo ba? Okay, yan yung DL, no? Yung spacing yan. Tapos ano yung propagation yan? Di ba ang propagation yan is at the speed of light, right? So ibig sabihin, C dt. Ibig sabihin, ito yung displacement niya at an infinitesimal time dt. Gets ba? Galing siya dito ha. C is equal to displacement over or distance over time. Right? Okay, so meron kang distance. So distance over time, right? So distance over time. Okay. So C dt siya, no? So that means, pag kinonvert mo to sa vector, so dl is equal to, so dito, sa case dito, sa F to G, ano yung direction ng dl sa F to G? Ano yung direction ng dl mo? Sa F to G. Ano yung direction niya? F to G. Ang direction ay negative x, tama ba? So ibig sabihin, this is, so meron kang C dt, C dt, tapos negative x direction. So negative x hat. O, kagaya nung kanina din. Plus, okay, how about yung H to G naman? Okay, H to G, o G to H. Okay, ano yung electric field? Di ba? EY, no? So EY, Y hat, dot, okay, DL. So G to H, ano naman yung direction niya? Negative Y hat, di ba? Okay? So G to H, sa F to G, siya ay negative X hat. Okay? Sa G to H, siya ay negative Y hat. Okay? Tapos sa H to E, yan, nilista na natin, H to E, siya ay positive X hat. Okay? Yan yung tatlo. Kung gusto mo idagdag mo yung isa, dagdagan mo ng E to F, pero zero naman yung electric field at saka magnetic field dyan, yan ay positive Y hat. Yan yung susundin mo. Okay na, mga direction, no, nung path. Okay? So, dito, kung mapapansin mo is, may direction ba yung, or meron bang component yung, merong component yung electric field, right? Sa direction na yan, no? Okay, meron. Hmm. Hindi. Mali pala ako. Hindi yan yung A. Ang A ito.
Ito yung A. Mali ako. Ito yung A. Okay? Yung length yan is A. No? So, ibig sabihin, that means, so that's DL. DL na lang muna kasi hindi naman natin in-specify hindi naman siya CDT. Baka CDT din yung gawin mo dito nang hindi. So DL, tapos kapag G to H, ang gagamitin mo ay negative Y hat. Di lagay mo, negative Y hat. Negative Y hat. Plus H to E. Okay, tapos EY, Y hat, dot, H to E, no? Pag H to E, ganun din. Okay, ganun din. H to E. So meron kang CDT. Pero pag H to E, positive X hat. Okay, so X hat. Okay, may tanong ka so far? Kung paano tayo nag-come up doon? Sige, itong tatlong to, no? Yung Y hat dot X hat, anong sagot dyan? Ano yung Y hat dot X hat? Oh, ano yung dot product nila? Hindi. Y hat dot X hat. Ano kaya sagot? Magkaibang unit vector. Okay, 0. Nice. Eto, Y hat dot X hat. Ganon din, di ba? 0. Ano na lang matitira? Y hat dot Y hat, which is 1, no? 1 siya. So, ibig sabihin, equal siya sa G to H. Okay? EY, tapos DL. Right? Tapos labas mo yung EY kasi constant yan. So, EY, yung component niya, no? Hindi naman yan nagbabago with DL. DL. So pag in-integrate mo yung DL, ano yung whole length ng DL dito? Sa G to H, it's A. Tama ba? Okay, dito kasi 0 naman siya dito. So, ibig sabihin, this is E. Yung EY is ano lang naman yan, E na yan. Electric field, nag-iisa lang naman yan. Tapos lagay mo dito, A. Okay, so dyan equal yung integral na to. Okay, so how about yung last term? Lagay natin. Lagay natin siya. Okay? So yan yung E dot DL. So pangalawa, ano yung second term o yung right term? Okay, right terms. So yung right term is d phi sub b over dt, di ba? O yan yung right term, no? So ano mo siya? Expand mo, d over dt. Ano yung phi sub b? It's what? Di ba ano siya? I-generalize mo na, no? Gawin mo siyang b dot dA. Tama ba? Okay, b dot dA siya. No? B dot dA. Makalagyan mo ng enclose, ha? 0 na yan. Yan na yung second Gauss's law. Okay, wag. Okay, so d over dt. D over dt. Tapos yung magnetic field, ano yung direction ng magnetic field? Nag-iisa lang din. Ano yung direction ng magnetic field? Again, saan siya papunta? Saan papunta yung magnetic field? Z direction, right? Yan yung kanina. Yan yung kanina, di ba? BZ, Z hat. Okay, hindi mo yung babaguhin. Ganun pa rin naman. Hindi naman nagbago yung wave natin. So BZ, Z hat lang din. Okay, so ibig sabihin, pwede mo na i-notate as B, Z hat. Nag-iisa lang naman yung magnetic field, no? Isa lang naman kasi siya. So ibig sabihin, pwede mo nang gawin dyan is B, Z hat, dot, okay. Kung mapapansin mo is dito lang naman siya papunta, di ba? So ibig sabihin, ang concern mo dyan
is yung area nito. Okay, gets mo ba? Yung area nito. Galing, no? Yung area niyan. At ano yung area niyan? Ito consider mo dyan is infinitesimal area. Ano yung infinitesimal area niya? Ito, shade natin. Gets mo ba? Yan yung DA. Yan yung DA. Okay? So, yan yung DA. Okay naman. Okay. So, that's your DA. Okay? So, ano yung DA na yan? DA is A, di ba? Yung length nito, it's A, right? Okay? Tapos, ano yung infinitesimal length niya dito? It's C dt. Tama ba? Okay? So, ADL talaga siya. So, ibig sabihin, DA is equal to AC dt. Right? Okay? So, ibig sabihin, ilagay mo siya dito. So, magkakaroon ka ng A times C times dt. Okay? Tapos, ano yung direction niya? Nasa dito, paharap dito. So, ibig sabihin, positive Z direction. Okay? So, syempre, alam natin na Z hat, dot Z hat equal to 1. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng d over dt ng BAC. Kasi constant lahat yan, no? So, matitira na lang dito is dt. Right? So, dt na lang siya. So, kung mapapansin mo is meron tayong so that's time, di ba? So, ibig sabihin, magkakaroon ako ng d over dt ng time, no? So, magkakaroon ako ng uh, BAC times T. Tama ba? Pero anong derivative ng T? Diba magiging ganyan lang din yan? BAC dt over dt. Tama ba? Huwag mo isipin na dt divided by dt, parang 5 over 5 yan, ha? 1, ha? Hindi siya ganun, ha? Okay? Hindi mo pwedeng isipin na ganyan siya. Kasi remember, hindi naman to fraction. Operator to. Ang sinasabi lang nito, ang derivative ng t is 1. Tama ba? So, ibig sabihin, magkakaroon ako ng d phi sub b over dt equals to BAC. Okay? Now, equate the left and right side. O, equate mo na. So, magkakaroon ka ng uh, negative EA. Diba? Ito yung left side, diba? Equals to BAC, which is the right side. O, anong relation yung makikita mo? Makikita mo na negative EA is equal to negative. May negative pa pala yung right side ng Faraday's law. Okay? May negative. So, huwag mo kakalimutan. Negative. Okay? So, ano yung magiging relation mo? Magkakaroon ka ng E equals to C times B. Wow. Yan yung relation ng electric and magnetic field. So, ibig sabihin, to satisfy Faraday's law, dapat ang relation ng electric sa magnetic field is dapat if you multiply magnetic field to the speed of light, equal dapat yun sa electric field. Okay, malinaw ba? Okay? So, ibig sabihin, ang sinasabi lang nito is the magnitude, so the magnitude of the electric field, the magnitude of the electric field must be the magnitude
of the magnetic field times the speed of light. Okay, speed of light to satisfy Faraday's law. Okay, to satisfy Faraday's law. Okay, malinaw ba? No? So, yan dapat yung maging relation. Okay. Whew. Finally, ano yung sinasabi ng Ampere's law? Okay, Ampere's law naman tayo. Last na. Ampere's law. Okay, Ampere's law. Kunin ulit natin yung figure. Okay, so Ampere's law naman yung gagamitin natin. Pero nonetheless, same pa rin tayo ng kinoconsider na plain electromagnetic wave. But, hindi na ito yung i-consider natin na rectangle. Hindi na, no? Hindi na yan. Okay, babaguhin na natin. Okay, babaguhin na natin siya. Ito yung medyo nakaka-confuse na, no? Kasi parang, ganun pa rin. Ay, naku. So, ganun pa rin. In front of the wavefront, E, B, both zero. Okay, so, now, saan naman natin siya ilalagay? Angat natin ng konti pa para ma-appreciate. Okay. So dito, saan mo siya ilalagay? Hindi sa harapan, no? Lalagay mo siya sa baba. Ilalagay mo siya sa baba. Ilalagay mo siya dito. Dito mo naman siya ilalagay. Okay, dyan. Okay, dito mo siya ilalagay. Kumbaga, saan natin siya nilagay? Sa bottom, no? Sa bottom natin siya nilagay. Okay, na-appreciate mo ba? Sa bottom natin siya nilagay. Okay, ayan. Diyan mo siya ilalagay. Okay? Sa bottom, hindi na dito. Okay, sa bottom naman. Hindi na sa front. Okay, so ito naman yung point H. Meron kang point P. Okay. G. Ito yung point E ulit. Tapos ito yung F. Okay, ito yung F. And again, ganun pa rin yung masasabi natin dito, no? Itong part na to is nasa harapan ng wavefront, tama ba? Nasa harap to ng wavefront. Ibig sabihin, yung electric at magnetic field dyan must be zero. Right? So zero dapat siya dyan. Okay. So let's write Ampere's law. So meron kang B dot dl equal to, mahaba yun, no? Mu naught, conduction current plus epsilon naught d phi sub E over dt. Okay? Ayan na yung Ampere's law or yung corrected na Ampere's law. Ngayon, dito sa Amperian loop, pwede mo natin tawaging Amperian loop. No? Amperian loop. So dito sa Amperian loop natin, meron ba siyang ine-enclose na totoong current? Meron ba? Nasaan? Wala. Di ba wala?
Ibig sabihin, ang ine-enclose ng Amperian loop is zero, right? Na conduction current. Tama ba? Wala. Parang yung Gauss's law kanina, di ba? Wala siyang ine-enclose na charge. Right? Okay? So, ibig sabihin kasi itong plain electromagnetic wave natin is nasa vacuum. Okay? So, ibig sabihin, walang charge enclose, wala ring conduction current, right? Nasa vacuum siya or empty space. Okay? Diyan siya situated. Okay, so, ibig sabihin, Ampere's law will reduce to, so ano na to, zero na to, no? So, B dot dl equals to mu naught epsilon naught d phi sub e over dt. O, ito na siya. Okay? So, ganun ulit ang approach, no? Left side muna tayo. So, sa left side, meron tayong B dot dl equals to, ganun ulit, no? Ano yung magiging direction kaya natin dito? So, magiging direction natin dito would be, kasi pababa yung area eh. So, dapat ito ay clockwise naman. Clockwise. Ito yung i-consider natin na direction. Okay? Okay, it's clockwise. So, kanina ang kinonsider natin na direction is counterclockwise. So, ito, clockwise direction naman. Okay, so that means okay. So, pwede din naman pala siyang, sige, baliktarin na lang natin. So, gawin natin pataas yung area. So, gawin natin siyang counterclockwise ulit. Iparehas na lang natin dun sa isa. Okay? So, gawin natin counterclockwise. Okay, so, ngayon, unahin natin yung G to H. Yung G to H, D dot DL. Okay? Plus, H to E, no? Sumusunod to dun sa direction na pinili natin, ha? Pero, well, pwede ba natin i-consider yung clockwise direction? Pwede naman. Okay, so nasa sayo yan. So meron tayong D dot DL. Okay, plus E to F. Okay, B dot TL. Okay, plus F to G, B dot DL. Okay, nakasunod ka ba? Okay, so yan yung direction. However, itong part na to, ano yung magnetic field dyan? Sa E to F. Ano yung magnetic field sa E to F? So what is the magnetic field sa E to F? Right, di ba? Nasa in front siya ng wavefront pa rin, no? Kagaya nung kanina. Zero. So, ibig sabihin, zero na to. Ang matitira lang sa atin ay ito na lang, plus ito. Okay? Plus ito. Okay? Plus ito. Okay. Tapos ang direction, di ba, ng magnetic field is, ano lang yung direction ng magnetic field? Di ba siya ay papunta lang sa Z direction? Tama ba? Positive Z direction. Or pwede mo na lang gawin yan na B, Z hat. Okay? So, ibig sabihin, palitan mo na to, G to H, B, Z hat, dot,
Okay, unahin natin yung G to H. So sa G to H, ano yung length nito? Ang length pa rin yan ay A. Tama ba? A pa rin yung length niyan. Hindi pa rin yan magbabago. Okay, sabihin natin A, no? Wala naman specific value yan. Tapos, ito, ganun pa rin, di ba? DLCDT. Dito sa gilid. Right? Okay, CDT pa rin siya. So that means, this is DL. Tapos, ang direction niya is positive Z hat. Okay, kasi dito siya papunta eh. So, ibig sabihin, Z hat to. Okay, plus H2E. O ano yung H2E? H2E is, uh, okay, ano siya? Meron tayong CDT, right? So, ganun pa rin, BZ hat dot CDT, yan yung infinitesimal nito. That's DL, okay, which is CDT. Tapos, ang direction niya is positive X hat, no? So, X hat pa. Plus, F to G. Okay, tapos B, Z hat ulit, dot, okay, ano naman yung DL dito sa F to G. So, F to G ganun din, CDT, pero sa negative X. Okay, so ibig sabihin, negative CDT X hat. Tama ba? Okay? Tapos ano yung Z hat dot X hat? Ano yung dot product ng Z hat at saka ng X hat? Ano yung dot product ng Z hat at saka ng X hat? Yan ay 0, di ba? Right? 0. Kasi magkaiba sila, no? Perpendicular. Ito ay 0 din. So ano matitira? We have B to H, Z hat dot Z hat, 1 ulit. Okay? So magkakaroon ka ng B, DL. O labas mo na yung B, constant naman yan eh. B, across doon sa path, no? Hindi magbabago yung value niya, DL. Tapos yung length ng DL na yan, which is ito, pag in-integrate mo yan, mabubuo mo na to, it's A. Okay, so ibig sabihin magkakaroon ka ng B times A. Right? Ibig sabihin, ito yung B dot DL. Okay, malinaw? O, yan yung sa left side. How about yung sa right side? So for the right side, meron tayong d phi sub E over dt. So ganun ulit. No? D over dt na integrate mo na, no? E dot dA. Okay? Huwag mo ulit talaga na enclose ha, kasi Gauss's law na yan. Okay? Ordinary flux ang kinakalculate natin. So, d over dt ng, okay, meron tayong, ano yung electric field? Alam mo na yan, no? E y hat. Tama ba? Nasa positive y hat siya, di ba? Pataas. Dot, okay, ano yung direction ng area? Ang direction ng area dito, pataas pa ganun. Ibig sabihin, positive y hat din. So that means, meron kang area. Ano yung area nito? Ang infinitesimal area mo dito, which is ito siya. Ito yun, di ba? Yan yung infinitesimal area mo. So that's dA equals to A tapos DL. E ano ba yung DL? It's CDT. O ganun din. So dA is equal to A C dt. Gets ba? Okay? So palitan mo na siya. Magkakaroon ka ng AC dt, tapos ang direction niya, pataas, positive y hat. Sir, possible ba na pababa yung y hat? No? Pwede. Ikaw bahala. Basta consistent ka sa signs. Kung hindi, magkakamali ka ng sagot. So, ngayon, labas mo na yung mga constant. E, A, C, d over dt ng integral ng dt. Diba? So that's EAC
Tapos d over dt ng time, ng t. 'Di ba? Parang integral yan ng dx, ang sagot ay x. 'Di ba? So, plus c, may plus c pa yan. Pero dito, ang mangyayari lang dyan is d over dt ng time is 1, right? So this is 1. So matitira na lang is EAC. Tama ba? Okay, EAC. So that means, so combining or equating. So equating, again, no, the left and right side. Okay, equating again the left and right side. Ano yung magiging sagot? So ito ay d phi sub E over dt ulit. So equate mo na yung dalawa. So magkakaroon ka ng dA equals to, so remember sa Ampere's law, meron kang epsilon naught mu sub naught. Diba? So ilagay mo siya dyan. So mu sub naught, epsilon naught, tapos ito. Okay, EAC. So again, makakancel yung A. Kagaya dito sa una, na-cancel yung A din dito. No? So dito is, ano matitira? B equals to mu naught, epsilon naught, times E. Ano yung napapansin mo? Ito na yung two results natin. So while the other one, para ma-compare mo, no? Ano yung una nating result? So E equals to CB. Tama ba? Ano yung napapansin mo? Pag pinagbaliktad ko, yung B nilagay ko dito, tapos yung E nilagay ko dito, ano magiging effect? Dapat magdagdag ka ng mu naught, epsilon naught. Tama ba? Okay, dapat magdagdag ka. Ay, kulang pa pala ako ng C. Nakalimutan ko siya isulat. C. May C pa pala dito. C. Okay? So ano dapat yung gagawin ko para mapagpalit ko yung E at saka yung B? Yung B lagay ko sa left side at yung E lagay ko sa right side. Yung C, papalitan ko ng epsilon naught, mu sub naught, C. Tama ba? So yun yung, kumbaga yun yung symmetry na. Yun yung, hindi naman fully symmetric, pero yun yung nag-underline na. Parang pattern dito, no? Okay? So kung mapapansin mo, I can substitute E here. Tama ba? Okay, so substituting E, E to B, B equation. So we have B equals to mu naught, epsilon naught. Ano yung nga ba yung E? It's CB. Right? So may C pa pala to. CB. Nakasunod ka? So ibig sabihin, B equals to mu naught, epsilon naught, C squared times B. O ano makakancel mo? Or ano yung nakikita mo? For this to become true, mu naught, epsilon naught, C squared must be 1. Tama ba? It must be 1. Diba? 1 times B para maging totoo. So ibig sabihin, siya yung 1. Tama ba? Equal siya sa unity. So that means C is equal to 1 over square root of mu naught epsilon naught. That is the speed of electromagnetic waves. Speed of electromagnetic waves. Tama ba? Okay, so substitute natin yung values nila. Ano yung epsilon naught? 8.854 times 10 raised to negative 12 coulomb squared per Newton meter squared. At ano yung mu sub naught? It's
1.257. O yan yung 4 pi times 10 raised to negative 7. Pero lagay ko na yung numerical. Times 10 raised to negative 6 Newton per ampere squared. Okay, di lagay ko. Substituting, we have C equals to, meron akong square root o mu naught. Ano yung mu naught? Ay, ano yung epsilon naught? 8.854 times 10 raised to negative 12 coulomb squared per Newton meter squared. Tapos yung mu naught is 1.257 times 10 raised to negative 6 Newton per ampere squared. Tama ba? Okay, sinabsishot lang natin. So, square root. Tapos 1. Calculator mo nga. Ano yung value ng C? Mm. Okay. Okay, 998 times 10 raised to 8, tama? Meters per second. So C, it's the speed of light. Speed of light. O, di ba? So that means, in order for the Maxwell's equations to be satisfied, by electromagnetic waves, so it must be moving at the speed of light. Di ba? Of light. Okay? So this would lead us to the conclusion as Maxwell did, that light itself is an electromagnetic wave. Di ba? Electromagnetic wave siya. Ganda nung conclusion natin, no? See? Tapos ito yung surprising pa dito. Ito, may uncertainty to. Uncertain tong value na to. Ibig sabihin, may error yan. Okay? Ito, uncertain din to. Pero, yung value ng speed of light, so even though there is uncertainty in epsilon naught and mu sub naught, okay, in the values of epsilon naught and mu sub naught, the speed of light or EM waves, no, is exact. O, di ba? No uncertainty. O, di ba? So nice. Okay, yung product nila,
Walang uncertainty. Exact yan. Okay? So let's summarize, no? So summary. So summarize natin. So una is the uh, ito talaga siya, no? Value for or electromagnetic. So the electromagnetic wave is a transverse wave, right? Transverse wave siya. Okay, so ibig sabihin, E and B are perpendicular to the direction of propagation of the wave. Okay, tapos pangalawa, the ratio is E equals CB, di ba? Tapos the wave travels in vacuum. Vacuum kasi yung kinonsider natin dito eh. Walang material, no? In vacuum with a definite speed. Okay? With a definite and unchanging speed. Hindi yan nagbabago. Unchanging speed. The surprising dyan, yung special relativity ni Albert Einstein, it naturally predicts the existence of this invariant speed. Okay? Yun yung power ng special relativity, no? And also, EM waves do not need a medium to travel through. Okay? Unlike mechanical waves, right? Yun yung pinagkaiba niya dyan. Okay? So that's our summary, no? Hmm. Yes, exactly. Nangyayari lang is na nag-imbento sila ng ether, wind, no, na medium na kung saan nagta-travel daw, no, yung electromagnetic waves. Pero nakita nila na um, if indeed nag-exist yung ether, magkakaroon ng variation, no, sa speed of light. Depende sa direction kung paano mo siya mineasure. Okay? Pero hindi sila nakadetect ng change, ng discrepancies. Ibig sabihin, yung experiment nila ay failed. Pero yung failed experiment na yun, mahalaga yun. Because it only proves na hindi kailangan ng light ng medium to travel through. Okay, hindi niya kailangan ng medium to travel through. So see, nagkakasundo yung experiment and theory. Dito nakita natin na hindi niya kailangan ng medium to travel through. Okay, hindi niya kailangan. And as proved by Michelson and Morley experiment, yung failed experiment na yun, nag-prove na hindi kailangan ng medium ng EM waves to travel through. Okay, so yun. Naging ganun siya. So ibig sabihin, the speed of light is invariant. Okay, kahit anong reference frame mo. Okay, pero syempre, mas malawak pang kwento yun no, pag diniscuss na natin yung special relativity. Okay? So sige. So kita ulit tayo bukas, no? To discuss wave equation. Okay? So sige. So thank you. Good night. Okay.
Ayun.